Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1201. Master Mason, ano ang ibig mong sabihin sa pamamagitan ng pagdadala ng lahat ng mga taong ito? Nang dumating ang Chief of Windfall Pavilion sa parisukat, agad na bumagsak ang kanyang mukha sa pinakamalalim na ilalim ng kailaliman. Hindi niya inaasahan ang pinuno ng pamilyang White Branch na maputi si Mason upang dalhin ang mga matatanda at eksperto ng antas ng Grandmaster. Alam niya sa pamamagitan ng puso na ang mga tao sa pamilyang White Branch ay hindi nang ahas na labanan laban sa kanila lahat. Maliban kung ang puti ay may isang tiyak na antas ng kumpiyansa at katiyakan na mananalo sila sa laban. Bukod dito, alam niya nang mabuti na ang pangunahing puting pamilya ay hindi kailanman tila nagmamalasakit sa bagay na ito, kaya't hindi nang ahas na kumilos ng walang ingat at naglulunsad ng mga pag-atake sa kanila. Bukod sa, kung ano ang takot sa ibang partido ang pinakasandaling nakipaglaban sila laban sa pavilion ng Windfall, ang kanilang pagkawala ay magiging napakahusay na makakaapekto sa buong pamilya ng White Branch. Hindi ito nagkakahalaga. Ang tanging bagay na hindi nalaman ng pinuno ng Windfall Pavilion ay ang pagdala ni Mason sa kanya ngayon. Si Mason ay sumengot ng hamog. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay bilang isang senadoryos. Nang walang babala, maraming mga kalalakihan ng pamilyang White Branch ang lumabas mula sa karamihan at itinapon ang mga ulo ni Petroleum Lanik at hanggang papunta sa lupa. Ikaw. Ang Chief of Windfall Pavilion's face ay agad na naputi na parang lahat ng kulay ay pinatuyo mula sa kanyang mukha. Master Mason, ano ang ibig mong sabihin dito? Paano mo papatayin lamang ang aming mga kalalakihan? At hindi ko naaalala ang alinman sa amin ay ninakawan ka kamakailan. Galit na sinisiraan ng punong si Chief. Master Mason, huwag isipin na matakot kami sa iyo. Uminom kami ng dugo tulad ng mga vampira, hindi kami ordinaryong lalaki at tiyak na hindi natatakot na magbuhos ng dugo. At ang aming pangkalahatang katapangan ng labanan ay hindi mas masahol kaysa sa iyo. Panipi. Maraming mga matatanda ng Windfall Pavilion ang humagulgol at nagpuff. Oh, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ngayon sa ilalim ng bundok, malapit sa aming nayon, ninakawan ng iyong mga tao ang asawa at anak na lalaki at kahit na sinubukan na pilitin silang dalawa na. Panipi. Si Mason ay sumisigaw ng isang galit na ngiti na nakabitin sa kanyang mukha. Kayong mga tao ay nagiging mas matapang at mas matapang, tumawid ka sa linya ng hindi malulutas. Ngayon ang iyong huling araw sa mundo. Panipi. Mapapahamak mo kami. Hey! Nakakatawa. Mas madaling magyabang, hindi ba? Panipi. Ang Chief of Windfall Pavilion ay tumawa ng sarkastiko sa pahayag ni Mason. Pagkatapos ay binaluktot niya ang kanyang mga kamao, at isang layer ng chi energy na nakapaloob sa kanyang mga kamao, ng masigla. Inilipat niya ang kanyang kamao at sumabog kay Mason. Gayunpaman, sa oras na ito, lumipat si Jackie tulad ng isang kulog at tumayo sa harap ng Mason. Pinutok niya ang kanyang kamao laban sa mga pinuno. Isang malakas na todrang. Ang tila simpleng suntok ay gumawa ng isang kakilakilabot na pagbangga, at ang susunod na eksena ay ang pinuno ng pavilion na lumilipad ng ilang metro pabalik. 30 metro na halaga ng lakas. Ang pinuno ng pavilion ng Windfall ay bumagsak sa lupa, ang kanyang lalamunan ay kumalas, at isang bibig ng mainit na pulang likido na lumabas mula sa kanyang bibig dugo. Ikaw, sino ka? Mayroon kang lakas ng isang tunay na antas ng Diyos, paano ito posible? Ang nasabing lakas ng labanan, nasa gitnang yugto ka na ng tunay na lupain ng Diyos, tama ba ako? Panipi. Matapos masuri ang tunay na lakas ni Jackie, ang takot ay kumulog sa pinuno. Hindi nakakagulat na si Mason at ang iba pa ay maglakas loob na umakyat sa bundok at ipahayag ang pagpuksa ng Windfall Pavilion. Ang puting pamilya ay talagang nagtataglay ng isang malakas na puwersa. Sino ako? Hindi na ito mahalaga. Panipi. Napangiti si Jackie bago siya dahan-daang nag-spewed ng ilang higit pang mga salita. Kailangan mo lamang malaman na, mula ngayon pasulong, ang iyong buhay ay kabilang sa akin. Patayin silang lahat at iwanan ang felon na ito sa akin. Matapos bumagsak ang huling salita ng kanyang pangungusap, iniwasan ni Jackie ang kanyang kamay at ibinigay ang order. Kabanata 1202. Holy moly! Isang lakas ng gitnang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Iyon din. Panipi. Maraming mga magagaling na mandirigma ng mga mukha ng Windfall Pavilion ay dahan-daang naging hindi magandang panahon matapos marinig ang mga salita ng pinuno. Sa katunayan, ang Chief of Windfall Pavilion ay palaging nagpapaalala sa kanila na dahil ang pamilya ng White Branch ay malapit na sa kanila, tatanggapin kung sila ay inagaw ang ilan sa kanilang mga mapagkukunan, ngunit hindi nila dapat tumawid ang mga hangganan at patayin ang alinman sa kanila.
Kung talagang nagalit sila sa ibang partido at nagpasya ang iba pang partido na labanan laban sa kanila, hindi nila magiging ang kanilang mga kalaban. Naniniwala ang pinuno na kung ito ay ilang mga maliit na snatches at nagnanakaw, magtitiis si Mason at ang kanyang mga tao. Sa kabaligtaran, para sa maraming iba pang mga pamilya, kung sila ay manghuli para sa mga mapagkukunan at materyales, ang mga tao ng pavilion ng Windfall ay maaaring kumilos ng rougher at mas walang ingat sa kanila. Kapag nalaman ng mga kalalakihan ng Windfall Pavilion na nag-iisa ang ibang partido o isang pangkat ng mga juniors, masakawin nila sila ng walang awa. Pagkatapos ng lahat, maraming iba pang mga pamilya ang hindi alam kung nasaan ang pavilion ng Windfall. Sa makatuwid, kahit na nais nilang maghiganti sa kanilang mga tao, hindi madaling gawin ito. Ang pinuno ng pavilion ng Windfall ay hindi inaasahan na ang patronum na sila Nick at ang iba pa ay nag-target ng isang nakatatandang pamilya ng White Branch. Kung hindi ito humihiling ng isang nais na kamatayan, ano ito? Ang pinuno ng mukha ng Windfall Pavilion ay naging paler at paler sa sandaling naisip niya ito. Hold up! Pinahaba niya ang kanyang braso sa isang gulat at gestured isang stop sign gamit ang kanyang palad. Ang mga kalalakihan ng pamilyang White Branch ay malapit ng singilin sa kanila ngunit huminto nang marinig nila ang mga salita ng pinuno. Tumayo ang pinuno mula sa lupa at tumungo kay Jackie. Yumuko siya sa harap ni Jackie at sinabing, "Sir, hindi ko maintindihan. Hindi kita nasaktan, bakit mo tinulungan ang pamilyang White Branch? Kahit na ito ay isa sa aking mga tao na nagkamali na hindi nila dapat, hindi mo kailangang makialam sa bagay na ito, di ba?" Panipi. Alam niya sa pamamagitan ng rote na, sa pangkalahatan, ang isang makapangyarihang tao ay hindi nais na makialam sa mga bagay na nosy. Sa makatuwid, hindi niya talaga maiiwasan ang pag-uugali ng ibang partido. Bakit ang isang martial artist na may lakas ng tunay na antas ng Diyos ay namamagitin? Nang hindi hinihintay na ipaliwanag pa ni Jackie, tumayo si Mason at nagsalita ng malakas, "Monroe Queen, mayroon ka bang ideya kung sino siya?" Siya ang tagapagmana ng ulo ng puting pamilya at ang batang master ng pangunahing puting pamilya. Ngayon sinabi mo sa akin, may karapatan ba siyang alagaan ang bagay na ito? Panipi. Batang master. Bumagsak si Monroe sa sagot. Ang batang master ng puting pamilya ay mayroon na itong malakas. Ang kanyang labanan ng katapangan at lakas ay mas malakas kaysa sa ilang mga matatanda, tama ba ako? Panipi. Nasa unang yugto ako ng tunay na lupain ng Diyos. Gayunpaman, hindi mahirap para sa akin na patayin ka. Panipi. Nagbigay ng ngiti si Jackie at sinabi sa walang emosyong tono. Si Monroe ay hindi nagsalita. Ang lakas ng isang manlalaban sa unang yugto ng tunay na lupain ng Diyos ay maaaring sumabog sa kanya ng madali at masaktan siya. Siya ay nasa maagang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Bukod dito, nanatili siya sa antas na iyon sa halos 3 taon at maaaring isaalang-alang bilang isang malakas na manlalaban ng unang yugto ng tunay na kaharian ng Diyos. Ito rin ang dahilan kung bakit ang pamilya ng White Branch ay hindi nang ahas na kumilos ng walang tigil at sumalungat sa kanila, kahit na marami silang kalalakihan. Malinaw, ang binata bago niya nakuha ang kakayahang patayin ang bawat solong buhay ng pavilion ng Windfall. Ano ang isang kakilakilabot na pag-iral? Hold on. Agad na inunat ni Monroe ang kanyang kamay at nagpakita ng isang stop sign. Ang kanyang mukha ay ashen at ang kanyang dugo ay nagyelo sa kanyang mga ugat, siya ay nasa kumpletong takot. Ang aking mga kalalakihan ay nagkamali. Totoo rin na hindi ko ito disiplina ng maayos. Ngunit ang parehong White Branch Family at Windfall Pavilion ay matatagpuan malapit sa bawat isa, maaari tayong isaalang-alang bilang pamumuhay sa parehong kapitbahayan, at dapat tayong mabuhay ng mapayapa at tulungan ang bawat isa, di ba? Paano ito? Magpapadala ako sa iyo ng ilang mga masiglang damo at mga mapagkukunan, at tatawagin namin itong balot sa bagay na ito. Iminungkahi ni Monroe sa isang nanginginig na tinig. Hey! Huli na! Tumawa si Jackie. Mayroon ka pa ring nerve upang pag-usapan ang tungkol sa kapitbahayan. Kapag binubuli mo ang aking mga kalalakihan sa nakaraan, bakit hindi mo sinabi na ikaw ay kapitbahay at dapat tayong mabuhay ng mapayapa at tulungan ang bawat isa? Panipi. Mahigpit na hinawakan ni Jackie ang itim na pinong taybak, at isang layer ng chi energy na nakapaloob sa taybak. Inalis niya ang taybak at sumigaw, malaking alon ang heat. Tulad ng mahika, ang mga alon ng taybak na si Aura ay nag-iisa sa taybak ni Jackie. Ang Sword Aura ay dumiretso ng maaga na may mabisang lakas at kakilakilabot na kapangyarihan. Karamihan sa mga alon na ito ng Sword Aura, sa ilalim ng kontrol ng kakayahang kontrol ng chi ni Jackie, ay dumiretso sa Monroe. Ang isang maliit na bahagi ng mga alon na ito ay ipinadala ng direkta patungo sa maraming malakas na mandirigma ng pavilion ng Windfall na nasa harapan niya. Kabanata 1203. She Asterisk T.
Ano ang gagawin natin sa harap ng isang manlalaban na may katayuan ng tunay na Diyos? Panipi. May nagulat na ang lahat ng kulay ay tumulo mula sa kanyang mukha. Para sa isang Grandmaster o isang tao ng katayuan ng demigod, walang paraan upang talunin ang isang tao ng katayuan ng tunay na Diyos. Ang kanyang aura lamang ay may ganitong lakas, at mahirap para sa kanila na isara sa kanya. Isang matandang lalaki ang sumalampak sa kanyang palad at kumuha ng isang bagay na kahawig ng isang maliit na pagong. Nag-imbento siya kasama ang kanyang chi, at ang pagong ay lumitaw ang isang flash ng ilaw bago lumaki ang laki. Ang bagay na iyon ay talagang isang kalasag. Itinaas ng matandang lalaki ang kalasag sa harap niya at nagpalakas ng isang panloob na buntong hininga. Talagang mayroon kang isang kayamanan na ganyan. Nagpunta si Monroe nang hindi niya nakita. Logically na nagsasalita, dapat ay nakakuha siya ng isang kayamanan na ganyan. Hindi niya inisip na ang matandang lalaki ay talagang iwaksi ito para sa kanyang sarili. Kung hindi para sa peligro na naruroon nila, marahil ay hindi kailanman mailabas ng matanda at hindi malalaman ni Monroe na umiiral ang gayong kayamanan. Isang pag-atake na nakarating sa kalasag at sumulyap, hindi isang solong gasgas ang naiwan sa pagong. Gayunpaman, ang malakas na pag-atake na iyon ay nagpadala sa kanya ng pagkakatitis ng ilang metro paatras bago niya makuha ang kanyang paa. Tulad ng para sa mga kasama sa paligid niya, kahit na mabilis nilang ipinakita ang kanilang mga kasanayan sa martial, gumuho pa rin sila tulad ng papel bago ang pag-atake ni Jackie, at lahat sila ay pinatay. Kinuha ng matandang lalaki ang eksena at huminga ng hininga. Sa kabutihang palad, nagkaroon siya ng swerte upang makakuha ng ganoong kayamanan na maaaring baguhin din ang laki nito. Ginawa nitong maginhawa para sa kanya na itago ito. Papatayin na siya kung hindi man. Si Monroe ay hindi nasisiyahan dahil ang kanyang unang nakatatanda ay nakatago ng gayong kayamanan, ngunit wala siyang kalayaan na bigyan ito ng maraming pag-iisip ngayon. Karamihan sa mga pag-atake ni Jackie ay itinuro sa kanya. Mapahamak. Nang makita niya ang pag-atake, masikip ang kanyang ekspresyon at itinapon niya ang isang kamao. Isang higanting python na ipinakita mula sa China coalesced sa kanyang katawan. Matapos lumitaw ang python, umungol ito at sinisingil patungo sa mga alon ng oras ng Tayback. Mabilis na itinayo ni Monroe ang isang manipis, protection na bubble ng chi sa paligid niya upang mapanatili ang kanyang sarili na ligtas pagkatapos niyang itapon ang pag-atake na iyon. Pagkatapos lamang ay naramdaman niya na medyo nakaka-relax. Naniniwala siya na makakasama niya ang pag-atake ni Jackie noon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pag-atake ay itinuturing na isang medyo mataas na antas ng kasanayan, isa na pangalawang baitang elementarya. Masasabi na ang kanyang trump card. Ang isang resounding explosion ay sumabog sa hangin. Hindi niya naisip na ang kanyang python ay nagsisimula ng gumuho sa ilalim ng pag-atake ni Jackie, kahit na ilang segundo ay hindi pa lumipas. Mawawala ito sa lalong madaling panahon. Walang paraan. Ito ay tumagal lamang ng matagal. Panipi. Ang mga mata ni Monroe ay halos lumabas sa kanilang mga socket, laking gulat niya na hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi bababa sa 30 o 40% ng mga pag-atake ni Jackie ay itinuro sa ibang lugar, subalit hindi pa rin niya makatiis ang mga pag-atake, kahit na matapos gamitin ang isang pangalawang grade martial skill. Kailangan kong hawakan. Sinabi ni Monroe sa kanyang sarili na, ngunit naramdaman na niya ang araw na iyon ay maaaring maging pinakahuli niya. Ang punk na iyon ay napakalakas para sa kanya. Kabanata 1204. Kailangan kong hawakan. Inuulit ni Monroe ang parehong parirala sa kanyang sarili sa loob, gayunpaman, kahit na isang segundo bago niya inulit ang parirala, gumuho ang lahat. Sa sandaling ang pag-iisip ng paghawak ay nasa loob ng kanyang isip, ang higanting chi python ay gumuho at nawala sa manipis na hangin. Bagaman matagumpay na naneutralize ng kanyang python ang karamihan sa pag-atake ni Jackie, ang natitirang pag-atake ay nakakatakot pa rin na malakas at malakas. Dumiretso ito ng diretso sa tuktok ng Monroe's protective bubble ng chi. Ang tunog ng suntok ay mas magaan kaysa sa dati, ngunit ang kalasag ni Monroe ay maaari lamang makatiis sa pag-atake ni Jackie sa loob ng 2 hanggang 3 segundo bago ito ganap na gumuho at nabagsak. Kahit na matapos kanselahin ang pag-atake ni Jackie sa bubble ng chi, ang pag-atake ay mayroon pa ring halos ika-10 bahagi ng lakas na naiwan, at ito ay sumabog ng matatag sa katawan ni Monroe. Ang isang bibig ng dugo ay lumusot sa bibig ni Monroe, at siya ay lumipad paatras tulad ng isang kanyon sa bubong ng bahay na hindi kalayuan sa likuran niya, na bumagsak ng isang butas sa bubong at bumagsak sa sahig ng bahay. Ang eksena bago ginawa ni Jackie ang sulok ng kanyang bibig na kulot paitaas, at sa susunod na segundo, sumakay siya sa bahay sa isang bilis ng pag-iilaw. Napakalakas niya. Ang aming batang master ay napakaganda. Talagang pinatay niya ang ilang mga piling tao na mandirigma sa isang paglipat lamang.
At hindi sa palagay ko makakaligtas si Monroe sa oras na ito. Panipi. Matapos patayin ng isang manlalaban na antas ng demigod, tiningnan ni Mason ang bilis ng kidlat ni Jackie, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkabigla at kaguluhan. Bago sila dumating sa Windfall Pavilion, nababahala siya kung maaaring talunin ni Jackie si Monroe, pagkatapos ng lahat kahit na siya mismo ay hindi tiwala sa pakikipaglaban sa Monroe. Gayunpaman, sa hindi inaasahan, hindi lamang nasugatan siya ni Jackie ngunit pinatay din ang ilang mga piling tao na mandirigma para sa kanila. Ngayon, kailangan lamang nilang harapin ang natitirang, at ang trabaho ay kasing dali ng ABC. Masasabi na talaga silang mag-ingat sa natitira ng hindi kinakailangang magbayad ng maraming presyo. Si Monroe na bumagsak mula sa bubong ang lupa ay mabigat at naglabas ng isa pang bibig ng dugo. Siya, na nasugatan na mula sa nakaraang pag-atake, ngayon ay mas malubhang nasugatan. Ang kanyang mukha ay naputi, at lahat ng posibleng mga kulay ay pinatuyo sa kanyang mukha, naging mahina ang hininga niya. Ilang beses siyang nag-ubo, at ang bawat ubo ay sinamahan ng isang bibig ng dugo. Bahagya niyang suportahan ang kanyang sarili upang tumayo. Ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Cabello ay nagawang tumayo mula sa kama. Ang kanyang mga paa ay nakatali, kaya maaari lamang siyang lumundag sa kama at lumapag sa sahig. Sinubukan niyang itipon ang kanyang chi energy upang masira ang lubad. Gayunpaman, napagtanto niya na ang chi na nagkakalat ng tableta na ibinigay sa kanya ni Monroe ay masyadong malakas at epektibo, na imposible para sa kanya na mapakilos at tipunin ang kanyang chi energy sa kanyang katawan. Ayon sa sinabi sa kanya ni Monroe, ang kakaibang tableta na ito ay tatagal ng 3 araw, ang isa na lumunok ay hindi makontrol ang enerhiya ng chi sa kanyang katawan kahit na sinubukan ng isang tao na mapakilos ang chi. Enerhiya, agad itong mawala. Bukod dito, kung ang isang paulit-ulit na sinubukan na malakas na coagulate ang chi energy sa katawan, makakaranas siya ng ilang matinding pinsala sa kanilang mga katawan. Kung kailan nawalan ng pag-asa ang pangatlong batang babae na si Cabello, nahulog si Monroe mula sa bubong at bumagsak sa sahig na hindi kalayuan sa ilalim ng kanyang mga paa. Mahusay, anak ka ng isang B***. Karapat-dapat ka. Panipi. Ang pangatlong batang babae na si Cabello ay nakaramdam ng isang biglaang pag-aalsa ng kagalakan sa loob niya, ngunit sa lalong madaling panahon ang ilang pag-iisip ay lumitaw sa kanyang isip. Kakaiba. Kapag ako ay nakuha, walang sinuman mula sa pamilyang Cabello ang nasaksihan ito. Maaari ba na ang isang tao ay hindi sinasadyang nakakita nito, ipinaalam sa aking ama ito, at pagkatapos ay dinala ng aking ama ang mga tao upang iligtas ako. Masaya siyang nagbabato. Kapag ang proseso ng pag-iisip ay dumating sa puntong ito, mabilis niyang inalog ang kanyang ulo upang tanggihan ito, pakiramdam na imposible ito. Siya ay nakuha at dinala doon hindi masyadong matagal na ang nakaraan, at ang pamilyang Cabello ay nasa isang lugar kung saan halos imposible para sa mga pangkaraniwan na hanapin, hindi sa banggitin na ang distansya sa lugar na iyon ay malayo. Kahit na alam ng pamilyang Cabello ang tungkol sa pagkidnap, kakailanganin nila ng 10 araw upang iligtas siya. Kabanata 1205. Sa makatuwid, ang tagapagligtas ay malinaw na hindi mula sa pamilyang Cabello. Huwag mong sabihin sa akin na ito ay isa pang pangkat ng mga bandido na nakatingin sa kanila. Agad na, ang pangatlong batang may bahay na si Cabello ay bumagsak sa posibilidad na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na kung ang mga brigand ay mula sa pavilion ng Windfall o anumang iba pang gang, lahat sila ay masasamang tao. Ang kababalaghan ng isang malaking isda na lumunok ng isang maliit na isda ang malakas na pang-aapi ng mahina ay karaniwan sa mga grupo ng mga bandido. Tila sa oras na ito dapat mayroong isa pang pangkat ng mga bundok na darating upang magnanakaw ang pavilion ng Windfall. Ang pangatlong batang may bahay na si Cabello ay tumakbo ligaw sa loob ng ilang minuto, ang kanyang puso ay hindi mapakali at ang kanyang takot ay umusbong. Pagkatapos ng lahat, siya ay may pinakamagandang mukha sa gitna ng 3 anak na babae ng pamilyang Cabello, kahit na ang kanyang mga kapatid na babae ay maganda. Bukod dito, maraming iba pang mga batang masters ng mga pamilya ng anino ang mahilig sa kanya at nais na ituloy sa kanya. Kung ang gayong magandang babae ay mahuhulog sa mga kamay ng isa pang mas malakas na pangkat ng mga bandido, malamang na siya ay mahuli upang maging asawa ng pinuno ng mga bandido. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa at hindi rin makatakas mula sa kamay ng pinuno ng pavilion ng Windfall, ano pa ang mas malakas at mas malakas na bandido. Hindi rin siya magkakaroon ng kaunting pagkakataon upang makatakas. Sa oras na ito, ang isang figure ay sumabog sa silid at tumayo na hindi kalayuan sa kanya. Kapag napansin ng ibang partido ang kanyang presensya, ang ibang partido ay hindi gumawa ng anumang paglipat ngunit pinag-aralan siya. Ang mga mata ni Jackie ay naiilawan ng bahagya nang makita niya ang kagandahan sa harap niya. Ang magandang babae bago ang kanyang mga mata ay talagang kamangha-manghang at kaakit-akit.
Ang kanyang hitsura ay medyo perpekto, at ang kanyang katawan ay mas hindi mailalarawan. Ang kagandahang iyon ay tiyak na maaaring makipagkumpetensya laban kay Selena at ang resulta ay mahirap sabihin. Ang puso ni Jackie ay talagang tumitibok ng kaunti kaysa sa dati sa sandaling ito. Ikaw, huwag lumapit. Babalaan kita, hindi mo ako makukuha. Ako ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Cabello, at ang mga Cabellos ay malakas at kilalang. Binalaan kita, kung maglakas loob kang mapang-api ako, patay ka na karne. Hahanapin ka ng aking ama at papatayin ka kahit na nakatago ka sa ilalim ng lupa. Panipi. Nang makita si Jackie na nakatitig sa kanya, ang pangatlong batang babae na si Cabello ay mas natakot. Siya stammered, sinusubukan ang kanyang pinakamahusay na gamitin ang kanyang nakatali up na paa upang lumipat paatras. Nagising si Jackie mula sa kanyang kagandahan, pagkatapos ay lumakad siya ng walang malasakit patungo kay Monroe, huminto sa harap niya, at sinaksak ang kanyang tailback sa dibdib ni Monroe. Nang makita ng pangatlong batang babae na si Cabello na pinatay ni Jackie si Monroe nang hindi kumikislap ang kanyang mga mata, nagawa na siya, wala siyang pakiramdam kundi bulag na takot. Kung alam niya ito kanina, hindi siya magiging matigas ang ulo at mag-sneak out upang maghanap ng kayamanan. Nakaramdam siya ng tiwala sa kanyang pakikipaglaban sa katayuan at martial status at nais na pumunta sa mainland upang maghanap ng kayamanan. Siya ay nagnanais ng kaguluhan at kasiyahan, ngunit kaunti ang alam niya na siya ay mahuli. Ikaw ang anak na babae ng pamilyang Cabello. Matapos ang buhay ni Jackie, dahan-daang tumungo siya sa ikatlong batang babae na si Cabello. Oo, ako ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello. Pinakagusto ako ng aking ama. Ikaw ang B*****starred bandit, huwag lumapit sa akin. Hindi ka ba nang ahas na samantalahin ako? Panipi. Ang batang may bahay ay natakot sa kamatayan sa kanyang puso, ngunit siya pa rin ang clenched ang kanyang mga ngipin at sinubukan ang kanyang pinakamahusay na banta si Jackie. Bandit! Si Jackie ay hindi nagsalita. Tingnan mo ako, mukhang ibang bandido. Pagkatapos lamang ng ikatlong batang babae na si Cabello ay pinag-aralan ng detalyado si Jackie, pagkatapos ay umikot siya, Ikaw ay alinman sa isang bandido o isang brigand at alinman sa kanila ay mabubuting tao. Huwag mong isipin na maaari mo akong lokohin dahil lamang sa hitsura mo. Ikaw bandit, wala sa inyo ang mabuti. Panipi. Ngayon, si Jackie ay ganap na nakatali sa dila. Umiling-iling siya nang walang magawa at lumapit sa ibang partido ng dahan-dahan. Huwag kang maglakas loob na lumapit. Sigaw niya. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Mayroon akong isang mabuting reputasyon, kung maglakas loob kang sirain ako. Hindi kita maliligtas kahit na ako ay naging isang multo sa hinaharap. Panipi. Ang pangatlong batang may bahay na si Cabello ay labis na natakot kaya sinubukan niyang gumalaw ng mas mabilis, gayunpaman, tila nakalimutan niya na ang lahat ng mga paa ay nakatali. Gusto niyang gumalaw ng mabilis ngunit hindi pinapayagan ang kanyang nakatali na mga paa, sa halip bumalik siya sa lupa. Kabanata 1206. Si Jackie ay hindi nag-abala sa lahat upang bigyang pansin ang pangatlong batang babae na si Cabello na nahulog lamang sa lupa, sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad papunta sa kanya at naglalayong tailback sa kanyang pagkakahawak sa kanya. Hindi, huwag. Inisip ng pangatlong batang babae na si Cabello na ito ang magiging huling araw niya. Ang kanyang mga browser ay magkasama, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumigaw ng buong lakas. Sa kasamaang palad, ang pangatlong batang may bahay na si Cabello ay nahulaan ng mali. Si Jackie ay nag-flick ng tailback sa kanyang pagkakahawak, at sa susunod na segundo ang lubad na siya ay nakatali, na snap. Ang pangatlong batang may bahay na si Cabello sa lalong madaling panahon ay nadama na ang lubad ay tila nagwawasak, pagkatapos lamang ay binuksan niya ang isa sa kanyang mga mata upang sumilip. Pinutol ni Jackie ang lubad. Ikaw, hindi mo ako papatayin. Ang pangatlong batang babae na si Cabello ay huminga ng isang malaking buntong hininga, ngunit sa lalong madaling panahon ang kanyang mukha ay lumubog muli. Maghintay, dapat mong malaman na kinuha ko ang chi dispersing pill at alam na hindi ko makontrol ang enerhiya ng chi sa aking katawan upang ipagtanggol ang aking sarili. Iyon ang dahilan kung bakit mo pinutol ang lubad at pinakawalan mo ako, di ba? Ipinagpalagay niya. Hayaan akong sabihin sa iyo ng diretso, ang magandang katawan na iyong tinitingnan ngayon, hindi mo ito nakuha. Si Jackie ay muli sa pagkawala ng mga salita. Una sa lahat, hindi ako isang bandido o brigand. Pangalawa, kasal ako at may 4 na taong gulang na anak na babae. Bagaman maganda ka, wala akong interes sa iyo. Panipi. Ipinaliwanag ni Jackie na may isang mapait na ngiti sa kanyang mukha.
Pinag-aralan niya ang iba pang partido, huminto sandali bago sabihin, bilangin ang iyong sarili na maswerteng ngayon na nakilala ako, kung hindi man, natatakot ako na magtatapos ka bilang asawa ng pinuno ng mga brigands. Hehe, umalis na ngayon, napalaya ka na. Panipi. Ikaw, ang sinasabi mo ay totoo. Ang kulay ng kawalan ng paniniwala at puzzlement ay naplaster sa ikatlong batang may bahay na mukha ni Cabello. Hindi ba niya naiintindihan ang taong ito sa harap niya at nagkakamali sa kanya bilang ilang uri ng masamang tao? Hindi ba siya masamang tao? Batang Master Jackie, mahusay na balita. Natalo namin silang lahat. Lahat tayo ay mahusay maliban sa ilang mga tao na nakaranas ng pinsala. Napakagandang tagumpay. Panipi. Sa puntong ito sa oras, ang tunog ng pakikipaglaban sa labas ng bahay ay tumigil, at si Mason ay sumasabay sa excited. Gayunpaman, mabilis niyang napansin ang magandang babae sa harap niya, pagkatapos ay tinanong niya, sino ang babaeng ito? At bakit may mga lubad sa lupa? Mapahamak, ang ina-asterisk Sacramento ay nagtago ng isang batang babae dito. Panipi. Ito ang pangatlong batang may bahay ng pamilyang Cabello. Hindi ko alam kung paano siya nahuli. Pa rin, siya ay naisave sa oras. Panipi. Pinakawalan ni Jackie ang isang mapait na pagtawa at ipinaliwanag. Ang pamilyang Cabello. Young Master Jackie, hindi ba tayo masamang termino sa pamilyang Cabello? Ang mga Cabellos ay palaging nakikipagkompetensya at lumaban sa amin. Paano natin papatayin ang pangatlong batang miss na ito? Ang ulo ng pamilyang Cabello ay hindi pa rin malalaman. Iniisip lamang niya na ang kanyang anak na babae ay pinatay ng mga brigand na ito. Panipi. Mabilis na naisip ni Mason ang isang bagay at iminungkahi kay Jackie, ngumiti. Na! Kahit na mayroon kaming ilang mga hindi kasiya siyang yugto kasama ang pamilyang Cabello, ang lahat ng mga episode na iyon ay sa halip minor de edad. Kung papatayin natin ang anak na babae ng pamilyang Cabello, kung gayon ang problema ay magiging mas malaki at graver. Panipi. Malumanay nang umiti si Jackie at sinabi sa pangatlong batang babae na si Cabello, Miss Cabello, malaya kang umalis. Ngayon alam ko na, ikaw ang batang master ng puting pamilya. Napangiti si Daniela Cabello ng mahina at tinanong, ikaw ang batang master ng pamilya ng White Branch dito. Ang iyong talento ay kamangha-manghang mabuti. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pag-save sa akin sa oras na ito, kaya, maaari ba akong umalis ngayon? Panipi. Ano? Ito. Panipi. Humakbang si Mason, nais na sabihin sa ibang partido na ang Ginoo na ito ay tagapagmana ng pinuno ng pamilya ng pangunahing puting pamilya. Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan ng isang palatandaan mula kay Jackie. Hinawakan ni Jackie ang kanyang kamay, na nilagdaan siya na huwag magbigkas ng higit pa, sa gayon, agad na isinara ni Mason ang kanyang bibig ng mahigpit. Ito. Ano? Panipi. Sumimangot si Daniela at medyo nagulat. Bumalik si Mason na may isang awkward na ngiti. Well, nais kong sabihin na sa oras na ito ang puting pamilya na nagligtas sa iyo, kaya hindi mo nakalimutan ang aming mabait na kilos. Sinagot ni Daniela ang kanyang ulo at sumagot, huwag kang mag-alala. Babalik ako at sasabihin sa aking ama tungkol dito. At hahayaan ko ang aming mga tao na magbayad ng higit na pansin sa hinaharap at hindi na mabangga sa puting pamilya. Panipi. Matapos ni Daniela ang kanyang pangungusap, tiningnan niya muli si Jackie at ngumiti, humihingi ako ng paumanhin na hindi kita naintindihan bago ito. Ay patatawarin mo ba ako? Panipi. Kabanata 1207. Hey! Hindi ko naisip ang tungkol dito dahil hindi ako ganoong uri ng tao. Panipi. Nagbigay si Jackie ng isang ngiti ng wan at gulong sa paligid, nag-stop. Ang pagtataka ay sumabog sa mga mata ni Daniela habang pinapanood niya ang kanyang silhweta. Maraming mga lalaki ang lumusot sa kanyang hitsura. Ang mga masters mula sa pamilyang Cabello at iba pang mga pamilya ay lahat ay nagklamo upang makita ang isang sulyap sa kanya. Ang taong iyon ay hindi brigand, ngunit lohikal na nagsasalita, dapat na hindi bababa sa hiniling niya ang kanyang pangalan o magpakita ng ilang pagkakatulad ng pang-akit sa kanya. Gayunpaman lumingon lang siya at umalis. Ang hindi kasiya siyang pag-roiled sa kanya. Mabilis siyang hinabol. Hoy, hindi ka ba mausisa kung ano ang pangalan ko? Sinabi niya kay Jackie. Tumalikod si Jackie upang tumingin sa kanya. Bakit ako dapat? Hindi siya tumugon ng hindi sinasadya. Ako. Galit na galit si Daniela. Ang tao ay ganap na walang kabuluhan. Hindi ba niya itinuturing na subukan na ipakita ang ilang interes sa isang kagandahang katulad niya? Inilipat niya ang mga mata sa kanya. Ako si Daniela, Ania. Ikaw. Oh, ang pangalan ko ay Jackie. Panipi. Matapos niyang sabihin iyon, naglalakad siya palabas. Sa sandaling ito, ang mga puting miyembro ng pamilya ay nag-uuri sa pamamagitan ng kanilang mga tropeyo ng digmaan.
Batang guro, ito ay isang tunay na kayamanan. Dapat mong kunin ito. Panipi. Ang unang nakatatanda ay tumakbo sa maligaya, na nagtulak ng isang bagay na kahawig ng isang tortoiseshell patungo kay Jackie. Oo, dapat mayroon ka nito. Hindi kami magiging matagumpay kung hindi para sa iyo ngayon. Panipi. Mabilis na sinabi ni Mason. Salamat. Ngumiti si Jackie at kinuha ang bagay. Tinapon niya ang kanyang palad at itinago ito sa kanyang martial ring. Susunugin namin ang mga bangkay kasama ang bahay na ito mamaya. Kunin natin ang mga tropeyo ng digmaan at bumalik bago natin gawin ang paglilinis. Panipi. Inihayag ni Jackie pagkatapos mag-isip tungkol dito. Natigilan si Daniela nang hindi niya ito nakita. Sino sa mundo ang taong ito? Siya ba ay isang batang master mula sa pangunahing pamilya ng puting pamilya? Bakit ang lahat ng mga mandirigma mula sa mga pamilya ng sangay ay nakikinig sa kanya kung hindi man? Matapos isaalang-alang ito ng mabuti, naramdaman niyang sigurado na ito ang kaso. Walang paraan na siya ay magiging napakalakas kung hindi siya mula sa pangunahing pamilya, hindi niya mapapatay si Monroe. Bakit hindi ka pa umalis? Matapos malinis ng lahat ang mga bangkay, napansin ni Jackie na si Daniela ay nakatayo pa rin sa malapit. Isang crease na nabuo sa pagitan ng kanyang mga browser. Ang puting pamilya ay walang magandang relasyon sa pamilyang Cabello. Ayaw niyang ipakita ang kaunting kahinaan. Bakit mabangis? Si Daniela ay lumaki ng mas walang pagsasalita ng tila walang tiyaga si Jackie. Huwag alalahanin na hindi niya sinubukan na mantikilya siya, at ngayon sinusubukan niyang habulin siya. Hindi pa niya pinagdudusahan ang gayong kahihiyan dati. Binaril siya ng isang sulyap. Hindi ako aalis. Manatili ako sa White Family's Place para sa 2 o 3 araw pa. Aniya. Si Jackie ay panloob na hindi nagsasalita, ang kanyang ekspresyon ay so red. Miss Daniela Cabello, tama ba ako? Naisave kita dahil nangyari ka doon. Ito ay isang aksidente. Huwag alalahanin na hindi mo nais na ibalik ang pabor, ngunit bakit mo nais na manatili dito? Lumabas ka sa iyong mga hangganan. Panipi. Hindi ba nais ng isang kagandahang tulad ko na manatili ng ilang araw sa lugar ng puting pamilya? Hindi mo talaga alam kung paano mag-prune ng rosas kapag nakakita ka ng isa. Wala akong ideya kung paano ang isang tulad mo ay nakakita ng asawa. Panipi. Tiniklap ni Daniela ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib na nagsasalita ng labis. Kabanata 1208. Nang marinig ito ni Mason, ngumisi siya kay Jackie. Batang Master Jackie, sinabi niya ito mismo, hindi mo talaga alam kung paano makilala ang isang rosas, Aniya. Dahil naisave mo siya sa gayong paraan ng pag-aalsa, syempre, mayroon siyang interes sa iyo ngayon. Gaano kalupitan sa iyo na tanggihan ang kanyang kahilingan ng malinaw. Panipi. Ang isa pang nakatatanda mula sa ibang pamilya ng sangay ay napasok din, tama iyon. Kayong dalawa ay mukhang parang ikaw ay isang tugma na ginawa sa langit. Sumasang-ayon lamang sa kanyang kahilingan. Ang pangatlong anak na babae ng pamilyang Cabello ay sikat sa kanyang kagandahan. Paano mo siya tatanggihan tulad nito? Panipi. Ang pisngi ni Daniela ay namula habang ang dalawa ay nagsalita ng ganoon. Inilipat niya ang mga mata kay Mason. Ano ang pinagsasabi mo? Wala akong ibang paraan, okay. Wala akong access sa aking chi sa ilang mga araw na ito, dahil kinain ko ang mga chi na nagkakalat ng mga table tasks. Kung tumatakbo ako sa anumang panganib habang nag-iisa ako, hindi ako makakapag-away pabalik. Panipi. Dito, tumahimik si Daniela bago siya magpapatuloy, iyon ang dahilan kung bakit dapat akong manatili sa iyong lugar sa loob ng 2 o 3 araw. Aalis ako sa sandaling bumalik ang aking chi. Panipi. Chi nagkalat ng mga table tasks. Sumimangot si Jackie. Hindi ko naisip na ang gayong tableta ay magkakaroon. Ito ang aking unang beses na pagdinig nito. Panipi. Oh, narito, batang master. Mabilis na kinuha ni Mason ang isa sa gayong tableta mula sa kanyang Marshall singsing at ibinigay ito kay Jackie. Mabilis na natuklasan ni Jackie ang race 8 ng counterpill, pati na rin ang isang maliit na pagan ng tableta. Hindi ko naisip na makuha ito ni Monroe. Ito ay isang first grade elementary pill, ngunit ang tableta na ito ay maaaring madaling gamitin. Napakagandang produkto. Panipi. Talaga. Ang taong iyon ay talagang nakakaalam ng alchemy. Hindi lahat ay maaaring gawin iyon. Hindi ko naisip na alam ni Monroe ang lahat ng ito. Panipi. Hindi mapigilan ni Mason ngunit binigkas pagkatapos niyang marinig iyon. Ha! Itatago ko ang race 8 at pill furnace. Ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa akin. Panipi. Tumawa si Jackie. Ang kakayahang makakuha ng mga nasabing item ay talagang isang propitious insidente. Bukod dito, ang kalasag na kahawig ng isang tortoiseshell mula sa bago ay tila maganda rin.
Gayunpaman, matukoy lamang ni Jackie kung gaano kahalaga ito sa sandaling nagkaroon siya ng oras upang pag-aralan ito ng maayos sa bahay. Ha! Kunin mo lang ito kung gusto mo, batang master. Ang mga table tas at pugi ng pil ay walang silbi sa amin. Panipi. Tumawa si Mason. Sa sandaling iyon, ang bahay sa kabaligtaran ay nagsimulang mag-apoy. Ang bangkay ng mga kalalakihan ni Monroe ay sinunog kasama nito. Matapos ang lahat ng bangkay ay na-clear, si Jackie at ang iba ay bumaba sa bundok. Hoy, kung wala kang sinasabi, kinukuha ko na sumasang-ayon ka na hayaan akong manatili sa lugar ng White family para sa mga ilang araw na ito. Nang makita niyang aalis sila, mabilis na lumaktaw si Daniela pagkatapos ni Jackie. Fine. Hindi ito tulad ng kakulangan namin ng mga silid. Panipi. Hindi maabala si Jackie sa kanya. Sa oras na ito, ang puting pamilya ay nakakuha ng maraming mapagkukunan ng Marshall. Si Mason at ang iba pa ay dapat na masayang-masaya ngayon. Si Mason at ang iba pa ay may mga ngiti pa rin na nakalagay sa kanilang mga mukha. Umawit si Mason sa buong bundok. Walang paraan, hindi. Pagod na ako. Panipi. Di nagtagal, pagod na si Daniela. Lahat kayo ay martial practitioner. Naglakad kayong lahat sa isang mabilis na lakad ng tulan na parang wala. Ngayon na wala akong access sa aking chi, ako ay kasing ganda ng isang normal na tao. Ayoko nang maglakad. Panipi. Ayaw mong maglakad. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Huwag mong sabihin sa akin na gusto mo akong dalhin. Panipi. Tinitigan siya ni Mason. Anong sakit? Siya snap. Kabanata 1209. Hindi ako nakabalik. Inilipat ni Daniela ang mga mata kay Mason. Wala siyang hilig sa kanyang malagkit na figure. Tumungo ang kanyang mga mata kay Jackie. Pinagsama niya ang labi niya. Ikaw dalhin mo ako, sabi niya ng bashfully. Hindi alam ni Jackie kung tatawa o umiyak. Gayunpaman, totoo na sila ay gumagawa ng mabagal na pag-unlad sa kanyang pagtag. Maaari lang siyang maglakad papunta sa kanya, humahagulgol. Maaari kitang dalhin, ngunit may utang ka sa akin noon. Nakuha ito. Panipi. Nakuha mo na. Tiyak na ibabalik ko ang pabor. Paano ang isang tao ay napakaliit? Ito ang iyong pribilehiyo na makapagdala ng kagandahang katulad ko. Panipi. Sumakay si Daniela patungo sa likuran ni Jackie at tumungo. Hayaan mo, batang Master Jackie. Hayaan. Ano ang lahat sa iyo na nakatitig? Panipi. Umungol si Jackie nang ang lahat ay nakatitig sa kanya. Pagkatapos lamang ay nagpatuloy sila pababa. Samantala, ang puso ni Daniela ay ligaw na tumusok sa kanyang dibdib. Kapag nalaman niya na hindi siya isang brigand at na siya ang batang master ng puting pamilya, ang kanyang impresyon sa kanya ay mas naging positibo. Nangangahulugan ito na mayroon siyang isang medyo mataas na posisyon. Maaari siyang tumugma sa kanya, kahit papaano. Ang isip ni Daniela ay nagsimulang gumala. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang gwapong tao na hindi nagpakita ng interes sa kanya. Malakas din siya. Mas malakas kaysa sa mga batang masters na alam ko. Kudlit. Ang mas naisip niya tungkol dito, mas napagtanto niya kung gaano kaakit-akit si Jackie. Tiningnan niya ang eksena habang tinatapakan nila, mainit ang mukha niya. Naramdaman niya na ito ay kapalaran. Hoy! Miyembro ka ng puting pangunahing pamilya, di ba? Pinahinga ni Daniela ang kanyang ulo laban sa kanyang likuran at marahang nagtanong. Yup, sumagot si Jackie habang siya ay bumagsak sa bundok. Hindi ka ba makalakad ng kaunti? Maging maingat sa akin. Panipi. Hinabol ni Daniela ang labi niya. Sa hindi pantay na kalsada ng bundok, ang katawan at ang katawan ni Jackie ay madalas na nakulong laban sa isa't isa. Dahil hindi siya napetsahan dati, labis siyang napahiya. Sinabi mo sa akin na ibagsak ka. Ito ay isang kamangha-mangha na ibinibigay ko sa iyo. At ngayon nagrereklamo ka. Panipi. Hindi alam ni Jackie kung tatawa o umiyak. Dapat ay nasira ka sa pamilyang Cabello at bihirang umalis sa bahay, aniya. Ang mga kayamanan ng kayamanan, monsters, at martial artist ng labas ng mundo ay hindi kailanman aliwin ang iyong wainang. Ikaw ay isang Seikiko. Bihira akong iwanan ang bahay ng pamilyang Cabello. Panipi. Ngumiti si Daniela. Kung hindi pa kita nakilala, magiging goner ako. Talaga. Tapos magkaibigan na ba tayo ngayon? Panipi. Tumahimik sandali si Jackie. Ang isang pamamaraan ay nagsimulang pukawin sa kanyang isipan. Kabanata 1210. Siyempre. Ikaw ang tagapagligtas ko. Kaya siguradong makakahanap ako ng paraan upang mabayaran ka. Panipi. Kumalat ang init sa dibdib ni Daniela. Naisip niya ang isang bagay at mabilis na idinagdagsa, ngunit hindi mo hayaang gumala ang iyong isip kahit saan. Hindi kita babayaran sa aking katawan. Ang sino mang nais sundin sa akin ay dapat patunayan na karapat-dapat sila. Nakuha ito. Panipi. Tiwala ka talaga, hindi ba?
Hindi alam ni Jackie kung tatawa o umiyak. Totoo na hindi siya kalahati na nakatingin, at ang ilaw na halimuyak na nagmula sa kanya ay nakakaintriga, ngunit tiwala si Jackie sa kanyang pagpipigil sa sarili. Alam kong lahat kayo ay nagsasalita ng isang bagay at pagkatapos ay mag-isip ng isa pa. Tiyak na nag-iisip ka ng isang bagay, ano ang may kagandahang katulad ko sa buong likuran mo ngayon. Sinasabi ko sa iyo, ang iyong pribilehiyo na dalhin ako. Maraming mga lalaki ang nais gawin ito ngunit walang pagkakataon. Panipi. Si Daniela ay ipinagmamalaki tulad ng dati, na parang siya ay isang prinsesa na mataas sa itaas ng mga ulap. Sinasabi mo na ang aking pribilehiyo na magdala ng isang tao na mabigat sa iyo. Hey! Mas magiging masaya ako na mapupuksa ang bigat na ito. Panipi. Ngumiti si Jackie. Ang batang babae na ito ay masyadong sabik. Siya ay maganda, ngunit hindi siya ang uri ng mantikilya hanggang sa mga bastos na tao. Ikaw ay tumatawag sa akin na mataba. Ano ang pinagsasabi mo? Napakaraming tao ang humahanga sa aking figure. Panipi. Galit si Daniela nang sabihin sa kanya ni Jackie na mabigat siya. Nilabanan niya ang paghihimok na hampasin siya. Ang kanyang pangitain ay dapat magkaroon ng mga problema. Siya ay isang maliit na plump sa ilang mga lugar, ngunit hindi siya mataba. Matapos makipag-usap sa kanya ng ilang sandali, pinausahan ni Jackie ang tanong, tama. Narinig ko na ang pamilyang Cabello ay may mahalagang sinaunang tome. Isang bagay tungkol sa ipinagbabawal na gamot, di ba? Tama iyon. Paano mo nalaman? Alam mo ba ang gamot? Panipi. Sumagot si Daniela nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Tama iyon. May interes ako sa gamot. Narinig ko na ang tome ay naglalaman ng mahalagang kaalaman, kaya syempre, alam ko ito. Ito ay magiging kamangha-manghang kung nakuha ko ang pagkakataon na tingnan ito. Panipi. Sinabi ni Jackie kay Daniela matapos niyang isipin ito. Hey! Nais mong tingnan. Panipi. Daniela chuckled. Hindi rin ako makakakuha ng isang silip dito kahit na gusto ko. Kasalukuyan ito sa pag-aari ng aming unang nakatatanda. Ang matandang iyon ay nakabitin dito na parang ang kanyang mapagkukunan ng buhay, palaging pinag-uusapan. Gaano ito komplikado at kung paano niya kailangang pag-aralan ito. Sinabi pa niya na naglalaman ito ng mga pamamaraan ng alchemy ng paggawa ng mga tabletop sa pangatlo at ika-4 na baitang. Alam ng aking ama at ang iba pa tungkol dito. Panipi. Pangatlo o pang-4 na baitang tabletop. Si Jackie ay kumuha ng matalim na paggamit ng hininga matapos niyang marinig ito. Kahit na ang damo ng espiritu ng pangalawang baitang ay napakahirap na mahanap, gayon pa man ang tome na ito ay naglalaman ng mga alchemical na talaan ng mga tabletop ng pangatlo at ika-4 na baitang. Nangangahulugan ba ito na malapit na siya sa paghahanap ng ina ng mga tabletop? Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.